Um, ano po, sir? Good morning po ulit, sir. Mm. Bale, after po kasi ng bagyo, sir, di ba, nawalan tayo ng kuryente. Kaya karamihan din sa mga free wifi sites natin dito sa Kamsur ay nawalan din. Mm. Kaya kaya ngayon, paunti-unti bumabalik na yung mga kuryente. So, as per checking po sa lahat ng power monitoring reports sa lahat ng Kasoreco, di ba, na pinopost po sa Facebook, overall po, 91% na po ng mga barangay sa Kamsur ay restored na. Mm. So, since unti-unti nare-restore na yung mga kuryente, may mga ibang free wifi sites din sa Kamsur ay na-restore na din yung internet connection. Mm. Yan po. So, ngayon, ano po, yung sa ngayon, ang mga agencies na responsible sa pag-restore ng mga telco sites ay yung taga-NTC at yung mga telco partners natin tulad ni mga PLDT, Converge, yan, Globe, yan. So, may mga iba pa naman, for example po, sa amin, sa Bumbon kasi, is yung PLDT namin dun sa area ay down since yung main cable po yung nasira. Kaya, although yung Converge doon although may kuryente na kami doon, ang problema naman doon is, although may Converge ng internet connection, pero yung sa PLDT ay wala pa rin po. Yan po yung concern. So may mga iba pa rin na internet ah, provider na ongoing pa yung troubleshooting and yung mga replacement ng mga nasirang kagamitan. So ibig sabihin dito sir sa buong Kamsur, almost ng mga lugar dito restored na yung internet connection sir. Ano sir, hindi pa. Although yung Mm. kuryente nare-restore na, pero yung internet connection, ongoing pa po yung pag-aayos po kung Mm. sakali po. Opo, opo. So, in terms naman sir sa signal, ngayon ba sir medyo may maayos na tayo sir na signal, especially yung mga nasa low-lying areas po natin ng mga lugar dito sa Kamsur? Um, ah, Dito po sa Samsur po, lalo na yung mga low-lying areas katulad ng Naga, Mm. Kamaligaan, yung mga malalapit na central part ng Samsur, maayos na yung signal pero hindi pa kasing lakas katulad nung dati in terms of internet connection. Bali pa unti-unti nare-restore pa yung signal strength ng kanilang telco sites. Kasi kami po, sir, dito sa DICT at ano rin po kami kasi nagpo-provide, ongoing yung pag-provide namin ng internet connection gamit yung Cellerway Stratus router na kung saan ah, malakas yung internet connection kapag malakas yung signal dun sa area katulad ng Smart and Globe. So, once na na-identify namin na malakas ang kanilang internet connection Mm. gamit yung data po, 'di ba? Pag data ng Smart and Globe gamit yung Open Signal app. So dun yung paggamit po namin ng Open Signal app through Smart and Globe, nade-determine namin kung maayos na yung signal dun sa lugar na yun. Especially sa ngayon, usually syempre yung malalakas ang signal agad ay yung sa mga low-lying areas since nandito sa mga low-lying areas yung maraming telco sites. Mm. Yun. So, ongoing pa po ang pag-aayos pa po no ng mga ating concerned agencies para maayos yung power supply at the same time fully restored, hindi lang yung telco sites mismo kundi pati yung kanilang yung lakas ng kanilang pag-provide ng signal. Mm. Yan Opo. po. Opo, opo, opo. So ano-ano pa sir yung mga kailangan nating isaayos in terms of internet para maging fully restored na po siya? Una, sir, yun nga sir, nasabi ko nga po kanina na may problema dun sa PLDT sa mga sa Bumbon. Mm. Yun nga sir, ang problema kasi dun is yung main cable na yung sira. So kailangan na nilang maayos yun. Yung pa yung yun yung kailangan ma-priority sa lahat ng mga nasirang
fiber optic connection, katulad ng PLDT, Converge, Globe. May mga ibang parts kasi diyan na nasira kasi nasira yung internet connection kasi naputol yung fiber nila, which is yun yung kailangan gawin, ma-restore yung mga fiber optic cuts na tinatawag natin. So, kasi ito yung malaking ugat eh, kaya malaki yung kawalan ng internet dahil na rin sa pagputol ng mga fiber optic cuts nung PLDT man yan, Converge or Globe. Pangalawa po, syempre sa power outages. So, hindi naman yan magkakaroon ng internet kung wala pang kuryente, di ba? So, yun naman yung, yun yung hoping na sana, yung, po kasi sir, nung bagyo po, di ba, during bagyo, may nakakaranas pa tayo ng internet connection. Pero the moment na nawala na yung kuryente talaga ng matagal, ah, malaki since nawala po ng matagal yung kuryente, nag-down na rin yung mga telco sites, which is yun yung cause kung bakit yun yung nagpapahina sa mga backup batteries ng mga tower. And last po, syempre, uh, yung pag-abot po natin sa mga tinatawag nating GIDA sites or Mm-mm. geographically isolated and disadvantaged areas, which is mahirap mapuntahan dahil na rin sa mga landslide and mga nasirang tulay na yun yung nagpabagal sa pag-abot ng mga restoration teams and yung emergency communications equipment. So yun po yung mga challenges na naranasan after ng pananalasa ng Bagyong Uwan in Oh, terms of internet connectivity. all right po, all right po.